tayo breakfast sa ospital. May aso oh. Sopas ang napili ko for breakfast. Mabalik daw pa ako ng ibang araw. Akala ko huli na to. Ay, ubusin ko lang ang aking sopas. Yan. Binigay ko yung tirang soup. Kasi masoup. Gustong gusto niya. Ubus na. Hello my babies. So, nandito ako sa isang public hospital ng Laguna. Exactly 1 week ago, na-ER ako ng madaling araw. Mga alas 3 ata ng madaling araw. Kasi sobrang sakit nung tiyan ko paikot hanggang likod. So, hindi na siya first time nangyari sa akin. So, ramdam ko na ano siya, yung pain ko from my gallstone. So, last year, hindi siya natuloy na for operation na ako dapat, for surgery na last year. Pero, hindi natuloy. Kasi, may iba pa akong pinagagaling. And, yun ay yung severe depression ko at saka anxiety. So, hindi naasikaso yung surgery, hindi natuloy. So, ngayon, last week, yun, humirit yung sakit. And na-recognize ko na yun na naman yun, same. So, tinakbo ko sa ER kasi nag-take na ako ng 2 antacids at saka isang mefenamic. Hindi siya nagwo-work. Hindi tumatalab yung supposedly mawawala yung pain. So, hindi nawala yung pain. So, nagpa-ER ako. And then, ang sabi sa akin doon, since hindi tumatalab yung antacids at yung mefenamic acid, ay baka kailangan akong operahan agad. So, pinalipat kami ng ospital kasi primary hospital lang yung last time na yon. So, pinapunta ako sa mas malaking hospital para maoperahan. So, ngayon, nung araw na yon na hinatid ako sa mas malaking hospital, sa ER din, tinry din muna akong nirektahan ako ng tinurukan ng pain medication. So, medyo matagal pa rin siya tumalab. Siguro mga siguro mga 1.5 hours bago pa rin siya gumana. Talagang iba pa rin yung pakiramdam ko sa harapan hanggang likod, yung pain. So, yun. So, niresetahan na lang ako ng antacid and anti-pain medication in case na humirit na naman yung sobrang sakit. And then, so after that, umuwi na kami. And then, sabi ko nga, asikasuhin ko na yung, yung mga, kailangan ko na laboratories ipagawa para, ma-prepare or yun yung requirements na hinihingi sa akin para maaprubahan yung surgery ko. Ngayon, on that day na bumalik ako for the laboratories, unang-una pinagawa ko muna yung mga, kasi sa public hospital dito hindi kumpleto yung
mga laboratories. So, hindi lahat pwedeng gawin dito sa hospital na to. So, yung iba ay sa private na clinic or laboratory. So, ang ginawa ko, pinagawa ko muna yung mga laboratories na sa private pinagagawa. So, nung napagawa ko na yung sa private na laboratories, and so pumunta ako sa isang local na laboratory malapit sa amin, and then pumunta ako sa isang hospital for the x-ray. So dun sa hospital sa pa-x-ray, so nakamit ako dun ng bagong friend na nagko-content din siya before, though nag-stop na siya. So marami siyang na-share sa akin, na ituro sa akin kung ano-ano yung mga pwede kong gawin, ganyan, sa pag-grow ng content ko, or anong gagawin ko sa editing, mga ganyang mga bagay. So, may na-share siya sa akin. So, kasi pag lumalabas ako, super friendly talaga ako, nakikipag-friend ako, nakikipag-kwentuhan ako. So, yun, masaya ako na dahil doon ay may namimit ako ng mga bagong tao, ganyan, may na-friend ako ng bago. So, and then, nung araw, tapos after that, sa private na laboratory and hospital, sumunod is, pumunta na ako dito sa hospital na to, para ipagawa yung mga laboratories na available dito sa hospital na to, para makalibre. Kasi qualified naman ako. So, ngayon, nakakuha ako, and then, nung araw na yon ay, unfortunately, well, unang-una, nag-travel akong, well, of course, mag-isa lang naman ako, inaasikaso ko yung mga laboratories na kailangan ko, yung mga nire-require sa akin. So, nung araw na yon, nung pumunta ako sa public hospital for the laboratories, medyo malayo sa amin, siguro about an hour away. And sa Laguna, pag sinabi mong 1 hour away, medyo malayo na yun kasi wala naman traffic dito. So, ibig sabihin dire-diretso yung biyahe. And so, sasakay ko pala ng jeep dun sa amin, napansin ko na mabilis na yung hininga ko. So, hinahapo na ako. And so, na-recognize ko na sinusumpong ako nung anxiety ko. So lately, since nag-start ako ng content creation ko seriously, so matagal na akong gumagawa ng content. So I started way back in 2009. Pero sa dami ng mga pangyayari sa buhay, may mga iba din naging priorities, may mga changes sa life, ganyan. So na-stop ako. So, May lang ulit ako, 2026, come back sa content creation. And then, so, nung nag-start ako, May, so, nag-full time na ako sa content creation. And then, on average, I spend 14 hours sa pagtatrabaho. So, hindi nyo ma-imagine ba't ganun, no? Pero kasi may weekly comedy show ako, 'di ba? Yung Pamilya Bengek-ngek. So, gusto ko laging maaga pa lang, during the week ay as much as possible edited na siya, uploaded na siya, scheduled uploading. So, kasi ayoko nung mga nakaka-stress yung nagagahol. Tapos nag-stock din ako on mga na-shoot na, na-film na. Kasi ayoko nung sagad-sagaran. Kasi nga pag may emergencies, kung ano mang mangyari, dapat meron na ako na-shoot, na-edit as much as possible, ganyan. Umaari naka-scheduled na rin yung upload. So, ngayon, yun, bale, so, yun, nung araw na yun, balikan ko nung papunta ko magpapalab ako sa public hospital. So, pagsakay ko pa lang ng jeep, ay, mabilis na yung hininga ko. So, alam ko na sinusumpong ko anxiety. So, eventually, not too long, ayun na, nakakaramdam na ako ng
namamanhid na yung ano ko, namamanhid na yung dibdib ko may pamamanhid na, tapos yung kamay ko pinapawisan ng maigi, tapos malamig, ganyan, tapos nakaramdam na rin ako ng nanlalambot yung tuhod ko. So kailangan ko talaga na kalmahin yung sarili ko kasi mag-isa lang ako. So buti na lang mismo dun sa jeep, yung nasa tapat ko, nakita ko naka nurses uniform siya, yung babae. Na-realize ko na nursing student siya. So ginawa ko, umupo ako sa tabi niya. So nasa tapat ko siya, tumupo ako sa tabi niya. And then yun, kina-confirm ko na nursing student siya. So ang ginawa ko, sinabi ko sa kanya na PWD ako. I even showed my ID. Kasi mahirap na syempre, dahil syempre stranger ako, baka mamaya scammer ako or what, diba? Kung anong ginagawa ko dun sa tabi niya, baka kung anong pakay ko. So I showed her my ID, and then sinabi ko sa kanya yung symptoms na nararamdaman ko. Sinabi ko na may nakaready akong gamot sa tabi ko, sa bag ko may nakaready ako, ganyan. Kaso kasi hindi rin ako makainom that day ng medication ko kasi magpapagawa nga ako ng laboratories and naka-fasting ako. So hindi ako makainom nung gamot ko sa panic attacks ko. So yun. So tinitiis ko siya. And so yun. Buti na lang yung nursing student ay dun din bumaba kung saan din ako bumaba. So basically most of the most of the way kasama ko siya. And then so humupa rin yung symptoms ko. Pero pagbaba ko ng jeep, kasi magta-transfer pa ako sa isa pang tricycle ride. So bali 3 rides. So magta-transfer pa ako and meron pang lalakarin for a few minutes bago dun sa paradahan ng tricycle. So nasa isip ko, halos kumalabit ako ng isang babae para lang sabihan siya na baka po pwede akong ihatid sa paradahan para maging safe, kasi baka bigla akong mahilo or what. Pero hindi ko na nagawa kasi nakita ko may mga poste along the sidewalk. So naisip ko, doon ako lalakad para may kakapit-kapitan ako in case. Pero syempre sobrang takot ako kasi doon sa mga symptoms ko. Pagdating ko ng hospital, sa laboratory mismo, pagdating ko pa, ang sabi sa akin ay late na ako. Dapat maaga pa daw ako dumating at over fasting na ako. Kasi hindi ko kasi maintindihan kung paano na 8 o'clock yung pasok ng mga tao, tapos 6 o'clock yung pinapupunta ko ng 6 o'clock. Dumating ako around 7:30. Tapos kasi babies, ako ay bawal ako sa kulang ng tulog. So kasi natitrigger nga yung anxiety ko, yung panic attacks ko. So yun yung problema. So dahil dun sa ang aga nilang papunta sa akin sa hospital, kinailangan ko na parang kumbaga sa try ko na medyo magpa-late ng konti, pasagad-sagad, hindi yung maagang-maaga kasi hindi nga sa akin po pwede ng ganun. So pagdating ko nga is ayun na nga, late na daw ako, over fasting na, hindi na po pwede. Okay, masakit sa akin kasi ang layo ng biniyahe ko, inatake pa ako sa biyahe. At pagdating ko, bad news. Pero ang pinaka problema kasi is pagdating ko, yung kausap ko mismo sa laboratory, hindi lang mataray, belitling kung magsalita. Alam nyo yon, kung familiar kayo sa luma ng mga senaryo sa maraming public hospitals, maraming mga ganun ang trato sa pasyente.
Nasa po ba kayo? O nasa kayo ng gatong oras? Ba't di kayo dumating? Ba't wala kayo? Ba't, ano yun? Ano ba sabi sa inyo? Ano oras kayo dapat nandito? Hindi, kasi ganito dapat ang ano, kasi ganyan lang nakalagay sa fasting, ganyan. Hindi naman ako umaangal. I mean, hindi naman ako lumalaban. Hindi naman ako nagpupumilit. Pero, putak ng putak yung babae. Tapos, ang gusto kong mangyari is tulungan nila ako kung anong po pwedeng magawa nila for me para magawa ko yung laboratories, mapagawa ko sa kanila bagamat sobrang aga for me. Kasi late riser din ako. And sometimes even if matulog ako ng maaga, dahil sa anxiety ko, putol-putol ang tulog ko. Siguro dun sa mga may anxiety rin, especially severe anxiety, naintindihan nila yung sinasabi ko na talagang ganun yung nararanasan namin, na hindi makakatulog din ng mahimbing, especially alam ko na may lakad ako, mag-isa lang ako, ganun. So ganun yung naranasan ko, yun yung naramdaman ko. So ngayon, dahil doon, tinry ko talaga, sabi ko magpapa-advise po ako kung paano ko po to mapapagawa, kasi may ganito po akong concern. So since napansin ko na very demeaning yung staff sa laboratory, hindi dapat ganun ang treatment sa kahit sino, pantay-pantay, mahirap, mayaman, may aral o walang aral. So ang lalo na para sa akin, so ang ginawa ko, I tried to speak with her in English, kasi kung alam nyo naman, ang alam ng iba sa inyo na I taught English a lot sa college, sa preschoolers, sa foreigners. So I taught a lot of English. So napa-English ako to explain my side. Ang nangyari, ginaya niya ako in an insulting manner. Yung pag-English niya, ginaya niya ako in an insulting manner. And at the end of it, she addressed yung isang babae sa laboratory, at ang sabi niya, can you interpret for me please? Wala pa nga atang please eh. Can you interpret for me? So siguro naman alam niyo ibig ko sabihin na hindi naman yung normal na sasabihin ng isang staff na may respeto. Kasi unang-una Tagalog ang approach ko sa kanya. So pwede niya akong Tagalogin. O kung hindi niya ako maintindihan, bakit siya nakapag-English nung sumagot siya sa akin. Tapos at the end, can you interpret for me? Ganyan. Tapos ayoko nang gayahin yung exact niyang tono or mannerism. Pero alam niyo na yung ibig kong sabihin. And hindi naman tayo ignorante pagdating sa ganyan, na alam natin kapag insulting yung dating at sinasadya, and even yung choice of words. So kinausap ko yung isang babae na mas respectful siya, mas maayos kausap. Sinabi ko sa kanya na hindi maganda yung, actually tono nga lang ang pinuna ko, na hindi maganda yung tono ng kasama niya. Nag-sorry naman sa akin. Sabi ko sa kanya, pasensya ka na, kasi college professor ako, teaching English. Hindi sa akin iba mag-English. So ngayon binigyan na nila ako ng konting consideration para lang ma-accommodate ako sa pagkuha ng laboratories ko sa kanila. So bagamat yun ang nangyari, nung palabas na ako ng hospital, naisip-isip ko, hindi talaga dapat ganun ang treatment sa pasyente. So dumaan ako sa information desk at nagtanong kung saan ako pwedeng mag-file ng complaint.
dun sa regarding the staff. So ngayon binigyan ako ng form, may checklist doon. So apparently yung checklist na to is for DOH mismo. So, DOH na form siya. Tapos yung sa hospital mismo, blank paper binigay sa akin na dun sa akin pinasulat yung naging incident. Tapos hinatid ako nung lalaki sa information desk sa opisina ng public relations officer nila, na siya namang nag-interview sa akin kung anong nangyari. So syempre agree naman siya na hindi naging tama yung naging treatment sa akin, at humingi siya ng pasensya sa akin na ganun yung treatment na nakuha ko sa hospital. Sinabi ko sa kanya ganun din na nasabi ko dun sa loob ng laboratory, na nag-expect ako ng better treatment, especially because in-emphasize ng governor ng Laguna yan. Meron siyang in fact it's an executive order coming from our current Governor Sol Aragones. May mga posters siya sa mga hospitals, bawal ang mataray sa mga ospital ng Laguna. So hindi lang siya emphasize, but executive order siya ng governor. So sabi ko sa kanila, ina-expect ko yon from them, na na-implement yan ng maayos. So ngayon apparently hindi. And then so yun nga, I also made sure na sabi ko sa kanila na natutugunan po ba ang mga complaints dito sa hospital. Kasi kung hindi po natutugunan dito sa hospital yung mga complaints, ay dadalhin ko po ito kay Gov. Sol, sabi ko. So well, mabuti na lang at in-entertain naman ako ng maayos, humingi sa akin ng sorry, nakausap ko siya. And then the following day, nung natuloy na ako dun sa laboratories, ang nangyari talaga is kumuha pa talaga ako ng makakasama dahil sa naging attacks ng aking anxiety the day before. The following day, nung finally nakuha ko na nung magpapagawa na ako ng laboratories, pagbalik ko, nag-hire ako ng kapitbahay namin para lang ako ay samahan. So ayoko kasi masyadong wala kasi akong mga family or relatives na talagang available na sumama, kasi most of them malayo. Tapos yung sa mga ibang kaibigan, medyo nakapang-abala na ako before nung nai-ER ako last year, ganyan. So iniiwasan ko yung gano'n na kung maaari iba naman at wag makapang-abala sa mga naabala ko na before. So nagpasama ako. So naisagawa naman ng maayos yung aking laboratory. Sa tumingi ulit ng sorry sa akin yung younger person dun sa laboratory, bagamat wala yung mismong babae na isa, wala dun sa hospital, buti hindi kami nagpangita. Kasi sabi ko talaga, kapag humirit pa siya ng another kabastusan sa pananalita, talagang pagsasabihan ko na siya directly. Kasi hindi naman ako ganun tao talaga na magkokos ng scene na talagang mang-aaway. So I try to speak sa mga ganyang sitwasyon talagang properly, try to be respectful kahit disrespectful ang kapwa ko sa akin. So yun na nga, ayos naman ang laboratories the following day, and then bumisita ulit ako sa public relations officer kasi sabi niya visit daw ako kasi baka may chance na ipakausap ako sa boss nila, pero hindi naman na natuloy yun. Ang sabi niya sa akin, nakausap na daw yung dalawang persons involved sa laboratory department, na pagawa na sila ng incidents report. So IR kung tawagin nila. So nakagawa na, and then ang sabi pa sa akin ay kakausapin nila further.
So, ang sa akin nga din, sana naisip ko nga din later on, na sana kung may ganitong panukala ang governor, sana ay maglagay ng mga CCTVs sa mga departments kung saan mayroong ano tawag dito, tawag dito, pag-uusap na magaganap between staff and patients, mga ganyan, mga nagaganap. Kasi nga bawal mag-video or mag-photograph sa loob ng hospitals. So dahil doon, sa akin lang, sana, suggestion ko, mag-install ng CCTVs for the protection of both the staff and the patients. Para in cases na may kailangan gawing investigations ay magagawa yon, no? And so yung naging hindi ko magandang naging karanasan lately sa public hospital, na I was expecting for better treatment, no? Kasi ako bilang PWD at having actually kakatigil ko lang ng medication ko for my anxiety, depression, kasi severe yung aking depression and anxiety after kami nabiktima ng heinous crime just a few years ago. Yun din yung dahilan kung bakit na-overweight ako, naging obese, and nawasak talaga yung buhay ko. And halos lahat nawala talaga sa akin. Halos lahat talaga nawala sa akin. Kaya naging obese ako kasi ikinain ko yung problema ko. Severe na problema. Traumatized talaga ako. And yun. Kaya grabe yung anxiety ko. Grabe yung depression ko. So last year, first time ko nakaranas ng panic attacks ng sumasabay yung pag-shoot up ng blood pressure ko. Isang iglap, panic attack, 200 over 190 agad. Ganyan. Yung aking BP. Ganyan. So, sobrang nakakatakot. Ilang beses ako ni ER late last year. So, ilang years akong tumigil sa even pag-post sa Facebook dahil sa trauma na naranasan ko. Walang information na lalabas about me and my family. Wala akong halos pinapapasok sa bahay. And that's the reason why nitong May lang talaga ako bumalik online. And muli ko palang binuhay yung page ko. And kaya ngayon mababa pa lang yung aking followers kasi yung page ko na yan, hindi ko naman talaga yung pinopromote before. Talagang may mga uploads lang ako from time to time pag yung projects ko dati sa TV, sa teleserye, sa commercials, sa teatro. Pero hindi ko talaga siya ginagamit for talagang, for sa content creation na i-promote mga ganyan. So kaya mababa pa lang yung aking followers ko, konti pa lang yung bilang ng followers ko. Nasa 1,000 pa lang ako. So kasi kakabuhay ko lang yan itong May. So sana continue nyo po akong suportahan, manood po kayo parate ng Pamilya Bengekngek, which is yung pinaka-content po ng aking page na at Star Jewel or at Star Jewel Official sa YouTube, sa Facebook at saka sa TikTok. Yan yung main kong content. And then of course, may sangkaterba pa akong ibang shows or programs sa same na page or sa channels ko. So yun, sana support po kayo patuloy. It would mean so much to me, syempre, ng support nyo na nakikita na dyan kayo. So ito yung mga bagay na hindi natin nakikita at nalalaman behind those yung mga ngiti, tawa, lalo na ako, palatawa ako. Normally very cheerful ako na tao.
super friendly. So yung nakikita nyo si Lola Dikay, laging tumatawa, ganyan. Pero behind all of that, sobrang ang buhay ko ay ika nga, sabi nga ng mga kaibigan ko at nakakakilala sa akin at alam ang storya ko. Pang MMK, pang magpakailanman. Hinintay ko talaga yung opportunity na yan na maikwento yung buhay ko. Kung hindi man through other programs sa TV or what, ako mismo ang gagawa pagdating ng panahon. Ako mismo magpo-produce, ako magdidirect. Maybe ako na rin ang isa sa mga aarte o gaganap. So, yan ang isa sa mga goal ko para maikwento ko at maipaalam sa inyo. So, yan lang siguro ang gusto kong i-share sa inyo. Ngayon naman ay since tapos na ako dito sa hospital na to, uwi na kami ni Ate Wilma. Siguro may dadaanan lang kami sa aming bayan. Tapos diretso na kami uwi. Tapos back na ako sa editing, sa shoot, ganyan. Kasi kailangan kong mag-imbak ng content ko for when the time comes na maoperahan na ako at matanggal na yung gallstone ko. Meron pa akong isa pang nakapila na dapat pa-opera. Last year pa sa akin sinabi at na-discover yung myoma ko. So, since kagagaling ko lang from severe depression and anxiety, yung sa physical state ko, physical health ko ay ngayon ko pa lang din aasikasuhin. So, ang dami kong pinoproblema, tinatrabaho, ganyan. So, ganun talaga ang buhay. So, gusto ko na i-share yun sa inyo na hindi kasi lahat ng nakikita natin online. Kaya ayoko yung mga naiinggit, yung mga ganyan. Kasi may nai-insecure sa akin, ganyan kasi super talented ko. Ako kung tutuusin, anin ko naman yung talent, diba? Kung wasak yung buhay ko or sobrang problematic ng buhay ko. Mas gugustuhin ko nga yung kahit hindi ako talented, wala akong talent, pero alam nyo, okay yung buhay ko. Mas pipiliin ko yun. Pero ito na yung buhay ko. So, patay may ibang magagawa kundi mag-move forward kasi wala eh. So, yun lang muna. See you siguro later or maybe on another day yung follow-up ko na visits pa sa hospital at babalik pa ako dito for clearance. Then, on another day, balik ako for clearance and then I don't know, hopefully mapaschedule na ako for surgery and then sana balik ko na lang is for surgery para hindi na ako pabalik-balik. So yan, paplanuhin ko din lahat ng dapat kong gawin online para ready ako, pati yung content ko bago ako ma-operahan. So yun lang muna, baby. So see you again next time. Bye! Habol ko na lang yung ibang clips. Bye-bye! Kayo po dyan. Pupo na. Napapa